Pinalaya sa mismong anibersaryo habang nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng isang senadora. Ibinaon nila ako sa utang na loob, tinawag na basurang pinulot sa probinsya. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Hindi na ako ang tangang asawa na yuyuko sa mga Fuentebella. Mula sa alikabok ng aking pagkatao, babangon ako para bawiin ang lahat. Handa na ba silang tikman ang impyernong ginawa nila? Itapon mo yan. Nangangamoy mahirap ang buong mansyon dahil sa niluluto mo. Ang malamig at matalim na boses ni Doña Salvacion ay pumunit sa tahimik na pag-asa sa loob ng malawak na kusina. Nakatayo si Mayari sa harap ng mainit na kalan, pawisan at maingat na naghahalo ng kare-kare. Ang paboritong lutong kapampangan ng kanyang asawang si Damian. Maghapon siyang naghiwa, nagbayo ng mani, at naglaga ng karne bilang sorpresa para sa kaarawan nito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagmamahal na ibinuhos sa kaserola ay tinumbasan lamang ng pandidiri. Walang pag-aalinlangan na iniutos ng matanda sa katulong na kunin ang palayok at ibuhos ang nilalaman nito sa basurahan. Napapikit na lamang si Mayari habang pinapanood ang unti-unting pagbagsak ng kanyang pinaghirapan. Tila kasabay nitong itinatapon ang kanyang dangal bilang isang asawa, nanigas ang kanyang mga binti. Isang matinding bara ang nabuo sa kanyang lalamunan, pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng marmol na mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko, pilit na humahanap ng lakas mula sa malamig na bato. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na kailangan mong lunukin ng buo upang hindi masira ang kapayapaan ng pamilya. Pumasok si Damian sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit na umaalingasaw sa tagumpay at kapangyarihan. Umusbong ang kaunting pag-asa sa dibdib ni Mayari. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ang lalaking pinili niyang pag-alayan ng kanyang buong kabataan. Ngunit nang magsalita ito, mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit ang binitawang salita. Mom is right, Mayari. Bakit ba nagpipilit kang magluto ng ganyan? We have a private chef. Huwag kang masyadong balat sibuyas. Nagmamalasakit lang si Mommy sa imahe ng pamilya natin. Gumuho ang mundo ni Mayari. Ang lalaking dapat ay magiging kalasag niya ay siya pang nag-abot ng patalim sa kanyang kaaway. Nilapitan siya ni Damian, hindi upang yakapin, kundi upang ipaalala kung gaano siya kaliit. Sinabi nitong kailangan nitong umalis kaagad dahil may bigla ang national emergency na kailangang asikasuhin sa Senado bilang isang tanyag na abogado. Naiwan si Mayari na mag-isa, nakatitig sa likod ng asawang palayo sa kanya. Naiwan sa gitna ng malamig at napakalaking bahay na kailanman ay hindi naging tahanan para sa kanya. Pagsapit ng gabi, ang malaking mansyon ng mga Fuentebella ay naging isang walang awang hawla. Lumuhod si Mayari sa sahig ng kusina upang punasan ang mga natalsik na sarsa mula sa itinapong pagkain. Bawat hagod ng basahan ay may kasamang tago at mabigat na buntong hininga. Napadako ang kanyang paningin sa kanyang kamay. Kuminang sa ilalim ng ilaw ang kanyang mamahaling singsing sa kasal. Pinunasan niya ito mula sa mga mantsa ng sarsa, ngunit sa halip na kaligayahan, isang malamig na pakiramdam ng pagkakakulong ang gumapang sa kanyang balat. Ang singsing na ito ay hindi simbolo ng pag-ibig, isa itong gintong kadena na pumipigil sa kanyang paghinga. Pilit siyang ikinukulong sa isang mundong hindi siya kailanman magiging sapat. Kinaumagahan, binalot ng makapal na hamog ang buong paligid. Bago pa man sumikat ang araw, nagkusang loob si Mayari. Nalinisin ang sasakyan ni Damian na naiwan sa garahe. Umaasa siyang sa pamamagitan ng maliliit na pag-aalaga ay maibabalik niya ang tamis ng kanilang pagsasama. Ngunit nang ipasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng upuan ng pasahero upang abutin ang isang nahulog na resibo, may nakapa siyang isang matigas na bagay.
Nang ilabas niya ito sa liwanag, natigilan siya. Isang mamahaling itim na perlas na hairpin. Hindi ito sa kanya. Wala siyang ganitong klaseng alahas na sumisigaw ng karangyaan at labis na kumpiyansa. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Isang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango ng babae ang nanuot sa kanyang ilong. Isang amoy na hindi mabibili ng simpleng asawa sa probinsya na umaasa lamang sa padala ng asawa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang pusong matagal nang nagtitiis sa pang-aalipusta ng biyenan ay biglang nakaramdam ng panibago at mas matinding hapdi. Isang pagtataksil na hindi niya inaasahan mula sa taong pinaglilingkuran niya ng buong buhay. Habang nakatitig sa maitim na perlas na tila nanunuya sa kanyang kawalang muwang, biglang umilaw ang naiwang cellphone ni Damian sa ibabaw ng dashboard. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Hindi niya sinadyang basahin, ngunit ang mga salita ay tila nakapapasong bakal na idinikit sa kanyang mga mata. "Thank you for last night, attorney. See you in my office later." Ang matapang na amoy ng pabango mula sa hairpin at ang malinaw na mensahe sa screen ay naghalo, unti-unting sumasakal sa nalalabing hininga ni Mayari. Sino ang babaeng ito na nagnakaw sa tanging natitirang dahilan kung bakit siya nagtitiis? At paano niya haharapin ang araw na alam niyang ang mismong pundasyon ng kanyang buhay ay itinayo lamang sa ibabaw ng kasinungalingan? Ang matapang na amoy ng pabango mula sa itim na perlas ay tila lason na unti-unting gumagapang sa sistema ni Mayari. Walang awang binabasag ang huling piraso ng kanyang tiwala. Habang nakaupo sa gilid ng kanilang malawak na kama, mabilis na kumilos ang kanyang nanginginig na mga daliri sa pagtipa sa kanyang cellphone. Ginamit niya ang bawat detalye ng mamahaling hairpin upang hanapin ang pagkakakilanlan ng nagmamay-ari nito. Hindi nagtagal, lumitaw sa screen ang sagot na tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang alahas na yon ay isang eksklusibong disenyo at ang huling nakitang suot nito ay walang iba, kundi si Senadora Valentina Roches, ang kilalang biyudang mambabatas, makapangyarihan, tanyag, at ubod ng ganda. Isang babaeng milya-milya ang agwat sa isang simpleng asawang tulad niya na ang tanging hawak ay katapatan. Nang pumasok si Damian sa kwarto kinagabihan, pinilit ni Mayari na maging mahinahon. Walang luha, walang sigaw. Tahimik niyang inilapag ang itim na hairpin sa ibabaw ng mesa sa harap ng kanyang asawa. Tiningnan niya si Damian sa mga mata, naghahanap ng kahit kaunting paliwanag o pagsisisi. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, isang malamig at mapanuyang tingin ang isinukli ng lalaki. Mabilis nitong dinampot ang hairpin at ibinulsa na tila isang walang kwentang bagay na hindi dapat pinag-uusapan. "Are you out of your mind, Mayari? Anong pinapalabas mo?" Ang boses ni Damian ay kalmado, ngunit may dalang talim na sumusugat sa pandinig. "Isang kliyente ang nakaiwan niyan sa sasakyan. Naghahanap ka ba talaga ng aawayin dahil wala kang magawa rito sa bahay?" Sinubukan ni Mayari na magsalita, na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man siya makabuo ng salita, ay bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Salvacion na may dalang baso ng alak. Ang muka ay nakapinta ang labis na pandidiri, habang nakatingin sa kanyang manugang. Wala itong pinalampas na sandali upang durugin ang natitirang kumpiyansa ni Mayari. "Kasalanan natin ito, Damian." Malamig na wika ng matanda habang humahakbang papalapit. "Masyado natin siyang binigyan ng marangyang buhay kaya nag-iilusyon na ang babaeng ito. Baka kailangan mo na ng tulong sa isip, Hija. Baka nakakalimutan mong napulot ka lang namin sa hirap. Kung ganyan ka ng ganyan, baka sa mental hospital ang bagsak mo." Ang bawat salita ng mag-ina ay tila mga batong inihahagis sa kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Mayari ay unti-unting kumikitid ang mga dingding ng kwarto. Isang matinding paninikip ng dibdib ang kanyang naramdaman. Tila pinipiga ang kanyang mga baga hanggang sa mawalan siya ng hangin. Wala siyang kalaban-laban sa dalawang taong bihasa
sa pagpilipit ng katotohanan upang palabasin na siya ang may depekto, na siya ang baliw at walang utang na loob. Upang makatakas sa nakasusuyang hangin sa loob ng mansyon, lumabas siya at naglakad nang walang tiyak na paroroonan hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at lumang kapihan sa dulo ng kalsada. Ang lugar na yon ay malayo sa marangyang mundo ng mga Fuentebella. Walang kumikinang na chandelier, tanging mga upo ang gawa sa kahoy at ang mainit na usok ng kape na umaalingaw-ngaw sa hangin. Umupo siya sa isang sulok, nakayuko, pilit na itinatago ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Umorder siya ng isang saro ng kapeng barako. Nang hawakan niya ang mainit na baso, ang magaspang nitong tekstura at ang matapang na amoy ay nagdala sa kanya sa isang malayong alaala. Naalala niya ang kanyang yumaong ama, isang OFW na nagpakahirap sa ibang bansa at umuwing na sa loob ng kabaong. Ang amang iyon ang nagturo sa kanya kung paano uminom ng kapeng barako bago siya pumasok sa universidad upang mag-aral ng accountancy. Ang pait ng kape sa kanyang labi ay nagpaalala sa kanya na bago siya naging isang asawang inaapi, siya ay anak ng isang matapang na manggagawa. Mayroon siyang sariling pangalan at talino na ibinaon niya lamang para sa kapakanan ng isang lalaking hindi siya pinahahalagahan. Mula sa labas ng salamin ng kapihan, sa gitna ng malamig na gabi, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang tahimik na nakamasid sa kanya. Ang mga mata nito ay may halong lalim at pag-unawa habang pinapanood ang bawat paghikbi ng babaeng nag-iisa. Kumuha ang lalaki ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagsulat ng ilang detalye bago tuluyang naglaho sa dilim ng kalsada. Iniiwan ang isang tahimik na pangako na hindi mag-iisa ang babaeng iyon sa kanyang laban. Kinaumagahan, nang bumalik si Mayari sa mansyon, bumalot ang matinding katahimikan sa buong bahay. Tulog pa ang kanyang biyenan at wala si Damian sa kanilang silid. Nang dumaan siya sa bukas na pinto ng study room ng kanyang asawa, napansin niya ang laptop nito na naiwang nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang pumasok at lumapit sa kumukurap na ilaw ng screen. Nang itapat niya ang kanyang paningin sa monitor, isang nakatagong folder ang bumungad sa kanya. Ang pamagat nito ay nakasulat sa malalaking letra, Project Valentina, Offshore Funds. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang mouse, ngunit isang kahon ang lumabas, humihingi ng password. Nakatitig si Mayari sa pangalang Valentina na kumukurap sa screen habang ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga posibilidad na mas malalim at mas madilim kaysa sa isang simpleng pagtataksil ng laman. Nakatitig lamang si Mayari sa humihinging kahon ng password sa screen ng laptop. Wala siyang alam na kombinasyon ng mga numero o letra na magbubukas sa lihim ng kanyang asawa. Unti-unti niyang ibinaba ang takip ng computer upang ibalik ito sa orihinal na ayos. Batid na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi makukuha sa isang upuan lamang. Kinagabihan, nagpaalam muli si Damian na may mahalagang pagpupulong kasama ang mga kapwa-abogado. Sa halip na magpaiwan at maglinis ng bahay tulad ng nakasanayan, palihim na sumunod si Mayari. Sumakay siya sa isang taxi at maingat na pinabuntutan ang sasakyan ng kanyang asawa hanggang sa makarating sila sa isang sikat at marangyang hotel sa gitna ng syudad. Mula sa madilim na bahagi ng paradahan, nakatayo si Mayari sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliwanag na bungad ng hotel. Bumaba si Damian mula sa sasakyan at ilang sandali pa ay lumabas mula sa pinto ng gusali ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na damit. Si Senadora Valentina Roches, hindi na kailangan ng anumang pagpapatunay mula sa laptop. Malinaw na nakita ni Mayari kung paano hapitin ng kanyang asawa ang baywang ng senadora at kung paano nito idampi ang isang matamis at malalim na halik sa mga labi ng babae.
Ang bawat galaw ng dalawa ay puno ng pananabik na matagal nang ipinagkakait ni Damian sa kanyang sariling asawa. Isang matinding panlalamig ang gumapang sa buong katawan ni Mayari. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at ang kanyang dibdib ay tila biniyak ng isang hindi nakikitang itak. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng paglunok sa mga pang-iinsulto ni Doña Salvacion ay nauwi lamang sa walang halagang alikabok. Kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang mundo ay ang pagbuhos ng isang napakalakas na ulan. Tila nakikisimpatiya ang kalangitan sa labis na pighating nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ang mabibigat na tubig mula sa itaas ay walang awang bumagsak sa kanyang katawan. Hindi siya tumakbo upang sumilong. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kawalan. Hinahayaang basain ng unos ang kanyang buhok at damit. Umaasang mahuhugasan nito ang nakakapasong sakit sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, biglang tumigil ang pagbagsak ng tubig sa kanyang ulunan. Isang malapad na anino ang tumakip sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang mapupulang mata, nakita niya ang lalaking nakaitim na jacket mula sa kapihan. Mahigpit nitong hawak ang isang malaking itim na payong. Pilit na isinasangga ang daluyong ng ulan upang hindi na siya mabasa pa. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng lalaki sa mga unang segundo. Nandoon lamang ito, tahimik na nag-aalay ng isang ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo at mapanghusgang tingin ng mga nagdaraang tao. Maingat na dinukot ng lalaki ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Mayari. Ang mga mata nito ay nagpapahiwatig ng malalim na pag-unawa sa pinagdaraanan ng isang pusong pinagtaksilan. Kinuha ni Mayari ang panyo, nanginginig ang mga daliri na panandali ang dumampi sa mainit na palad ng estranghero. Isang kakaibang kuryente ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Yumuko ng bahagya ang lalaki upang pantayan ang kanyang paningin. Mas malalim sa babae ang itinatago ng asawa mo. Mahina ngunit seryosong babala nito na tuluyang nagpabago sa takbo ng isip ni Mayari. Bago pa man siya makapagtanong, inilagay ng lalaki ang hawakan ng payong sa kanyang kamay at tuluyan na itong naglakad palayo sa gitna ng malakas na ulan, naglalaho sa dilim. Nang makauwi si Mayari sa mansyon ng mga Fuentebella, basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang damit. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa mamahaling carpet sa bulwagan. Mula sa itaas ng hagdanan, nakapamewang si Doña Salvacion, nakatinginin ng may sukdulang pandidiri. "Look at what you're doing to my Persian carpet. Saan ka ba galing na babae ka at mukha kang basahan?" Panunumbat ng matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Mayari. Wala na ang babaeng laging nakayuko at humihingi ng tawad. Iniangat niya ang kanyang mukha at tiningnan ang biyanan, gamit ang isang pares ng mga matang kasing lamig ng yelo. Isang tingin na puno ng pagtanggap sa mapait na realidad na wala siyang pamilya sa bahay na ito. Walang anumang salitang namutawi sa kanyang mga labi habang nilalagpasan niya ang nagulat na matanda patungo sa kanyang kwarto. Sa loob ng madilim na silid, naupo si Mayari sa gilid ng kama. Mahigpit niyang hawak ang payong na iniwan ng lalaki. Ang bahaging hinawakan ng estranghero ay nag-iwan ng isang naiibang init na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan, isang uri ng pag-aalaga na kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ni Damian. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip kung paano nalaman ng lalaking iyon ang eksaktong lokasyon nila ng asawa niya, biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. "Kung gusto mong malaman ang totoo sa Project Valentina, magkita tayo bukas." Napatingin si Mayari sa hawak na payong habang ang tubig mula rito ay dahan-dahang dumadausdos at bumabagsak sa sahig, nag-iiwan ng isang tahimik na katanungan kung handa na ba siyang harapin ang mas malagim na katotohanang magpapabagsak sa kaharian ng mga Fuentebella. Ang lumang silid-aklatan sa gilid ng syudad ay amoy ng naagnas na papel at dampot ng alikabok.
Isang perpektong lugar para sa mga sikretong matagal nang ibinaon sa limot. Nakaupo si Mayari sa dulo ng isang mahabang mesang gawa sa nara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag habang pinagmamasdan ang lalaking nasa kanyang harapan. Lucas Vergara. Iyon ang pangalang ibinigay ng estranghero na nag-abot sa kanya ng payong noong gabing gumuho ang kanyang mundo. Isang dating investigative journalist na pinatahimik at sinira ang buong karera dahil sa pagsubok na kalabanin ang kapangyarihan ng mga Fuentebella at ni Senadora Valentina. Ang lalim at lungkot sa mga mata ni Lucas ay salamin ng sariling kalbaryo ni Mayari. Ngunit ang matinding takot at hiya bilang isang asawa ay patuloy na gumagapos sa kanyang desisyon. Lucas, I am just a wife. Mahinang wika ni Mayari, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Wala akong laban sa kanila. Baka pwedeng kausapin ko na lang si Damian. Baka sakaling magbago pa siya at maayos namin ang pamilyang ito. Ayokong maging sentro ng iskandalo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas. Maingat nitong inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang inilabas ang mga dokumentong naglalaman ng mga numero, bank accounts at mga pangalang nakatago sa likod ng mga pekeng kumpanya. Tiningnan niya ng diretso si Mayari. Ang kanyang paningin ay nagdadala ng isang katotohanang mas mabigat pa sa sakit ng pagtataksil sa kama. Hindi lang ikaw ang niloloko ng asawa mo, Mayari. Seryosong paliwanag ni Lucas. Ang boses ay kalmado, ngunit nagliliyab sa paninindigan. Ang Project Valentina is a massive money laundering scheme. Ginagamit nila ang mga pekeng charity events at foundations para nakawin ang pondo ng gobyerno, at ang pangunahing target nila ay ang OFW Relief Fund. Ang mga salitang yon ay tumama kay Mayari tila isang napakalakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin sa loob ng silid-aklatan ay biglang nawala. Unti-unting sumikip ang kanyang lalamunan habang ang kanyang isip ay marahas na hinila pabalik sa isang napakasakit na nakaraan. Naalala niya ang malamig na kahoy ng kabaong ng kanyang ama nang dumating ito mula sa gitnang silangan. Naalala niya ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina, nagmamakaawa sa mga ahensya ng gobyerno para sa tulong pinansyal, ngunit ang tanging isinagot sa kanila ay walang natitirang pondo para sa mga naulilang pamilya ng mga manggagawa. Ang kanyang ama ay namatay na nag-iisa sa dayuhang lupa dahil sa kawalan ng suportang medikal, habang ang lalaking kasiping niya gabi-gabi ay natutulog ng mahimbing sa ibabaw ng nakaw na yaman na dapat sana ay nagligtas sa buhay ng kanyang magulang. Nagsimulang manginig ang buong kalamnan ni Mayari. Ang luha ng selos at pagiging aba ay mabilis na natuyo. Napalitan ng isang nakapapasong galit na nagmula sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Ang pagtataksil ni Damian ay hindi na lamang isang kasalanan laban sa kanilang kasal. Isa itong walang patawad na pambababoy sa pawis, dugo at alaala ng kanyang amang namatay para maitaguyod siya. Tinitigan niya ang mga dokumento. Ang mga numerong nakasulat doon ay hindi na lamang salapi para sa kanya, kundi mga buhay na ninakaw ng mga taong itinuring niyang pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Mayari mula sa kanyang bulsa ang panyong ibinigay ni Lucas noong inabot siya ng ulan. Sa halip na punasan ang kanyang luha, gamit ang sariling mga kamay na laging nakayuko sa mga Fuentebella, ginamit niya ang piraso ng telang iyon bilang simbolo ng kanyang bagong sandigan. Tiningnan niya si Lucas ng tuwid sa mga mata at marahang tumango. Wala nang mga salita, ngunit ang simpleng paggalaw na yon ay isang matibay na selyo ng tiwala at isang tahimik na panunumpa na hindi na siya kailanman magiging biktima. Habang maingat na inililigpit ni Lucas ang mga sensitibong dokumento pabalik sa loob ng kanyang itim na bag, isang lumang litrato ang hindi sinasadyang nahulog at lumapag sa ibabaw ng gasgas na mesa. Nahagip ng paningin ni Mayari ang imahe ng isang babaeng may matamis na ngiti
at maamong mukha. Isang babaeng may nakakagulat na pagkakahawig sa kanyang sariling mga pisikal na katangian. Agad na dinampot ni Lucas ang litrato at itinago ito ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay panandaliang umiwas, iniiwan si Mayari sa isang malalim na katanungan tungkol sa tunay na dahilan kung bakit siya pinili ng lalaking ito upang tulungan. Ngunit bago pa man makabuo ng katanungan ang mga labi ni Mayari, isang malalim at mabigat na pag-ugong ng makina ang yumanig sa sahig ng silid-aklatan, tila isang halimaw na nagbabanta mula sa labas. Sabay silang napatingin sa maalikabok at bahagyang nakabukas na bintana. Sa labas, sa mismong tapat ng pinto ng gusali, dahan-dahang huminto ang isang malaking itim na SUV. Ito ang pamilyar na sasakyan ng kanyang asawang si Damian. Ang madidilim na salamin ng sasakyan ay tila mga walang awang matang nakatitig sa kanila. Nagbabadya ng isang panganib na malapit nang sumakal sa huling pag-asa ng kanilang alyansa. Nakahinga lamang ng maluwag si Mayari nang tuluyang maisara ang mabigat na pinto ng mansyon sa kanyang likuran. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, hindi lamang dahil sa pagmamadali niyang makauwi bago ang kanyang asawa, kundi dahil sa takot na muntik na siyang mahuli sa silid-aklatan. Salamat sa maagap na pagtulong ni Lucas na makadaan siya sa likurang lagusan. Nagawa niyang maunahan ang itim na sasakyan ni Damian. Ngayon, kailangan niyang isuot muli ang maskara ng isang masunuring asawa. Ang maskara na naging piitan niya sa loob ng 5 taon. Dagli siyang kumuha ng basahan at nagsimulang magpunas ng mga palamuti sa sala. Pilit na pinakakalma ang nanginginig niyang mga kamay habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga berdugo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Damian, kasunod ang kanyang ina na si Doña Salvacion. Agad na sinalubong sila ni Mayari ng isang matamis ngunit hungkag ng ngiti. Kinuha niya ang briefcase ng asawa at inabot ang tsinelas nito, tila isang perpektong makina na walang sariling damdamin. Sa hapagkainan, ang kapaligiran ay puno ng huwad na kasiyahan. Ang mga kubyerto ay sumasayaw sa ibabaw ng porselanang pinggan habang walang tigil sa pagpupuri si Doña Salvacion sa kanyang anak. "You really are the pride of this family, Damian," wika ng matanda habang hinihiwa ang steak ng may pagmamalaki. "Buti na lang at masipag ka. Hindi katulad ng iba dyan na pabigat lang at walang ambag sa yaman ng mga Fuentebella." Ang matatalim na mata ng Donya ay dumapo kay Mayari na tahimik na nagsasali ng tubig sa baso ng asawa. Sa halip na masaktan, isang malamig na pandidiri ang naramdaman ni Mayari. Noon, ang mga salitang ito ay sapat na upang paduguin ang kanyang puso. Ngayon, ang mga ito ay tila ingay na lamang ng hangin. Alam na niya ang totoo. Ang yamang ipinagmamalaki ng matanda ay galing sa pawis at dugo ng mga tulad ng kanyang ama. Biglang tumikhim si Damian at may dinukot mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon ng alahas ang inilapag niya sa harap ni Mayari. "I passed by a shop earlier at naisip kita," malamig na sabi ni Damian, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa asawa. Binuksan ni Mayari ang kahon. Sa loob ay isang manipis na kwintas na may maliit na pendant. Malayo ito sa ningning at halaga ng itim na perlas na ibinigay nito kay Valentina. Ito ay suhol, isang mumurahing pampalubag loob para sa asawang inaakala niyang mangmang. Isinuot ito ni Mayari at hinawakan ng pendant. Malamig ang metal sa kanyang balat. "Salamat, Damian," mahinang sagot niya. Sa loob-loob niya, ito na ang huling regalo na tatanggapin niya mula sa mga kamay na puno ng dumi. Nang sumapit ang hating gabi at nabalot na ng katahimikan ang buong mansyon, dahan-dahang bumangon si Mayari. Sinigurado niyang mahimbing na ang tulog ni Damian bago siya tumungo sa pasilyo. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay maingat, tila isang pusang tumatawid sa bubungan. Ang kanyang destinasyon, ang opisina ni Damian,
Sa ibabang bahagi ng bahay, pagpasok niya sa silid, ang amoy ng mamahaling tabako at katad ang sumalubong sa kanya. Ito ang teritoryo ng kanyang asawa, ang lugar kung saan bawal siyang pumasok noon. Ngunit ngayon, siya ang may hawak ng kontrol. Binuksan niya ang laptop ni Damian gamit ang flash drive na naglalaman ng software na ibinigay ni Lucas na panood niya kung paano isa-isang bumigay ang mga harang ng seguridad ng computer. Habang naghihintay, napadako ang tingin ni Mayari sa isang lumang calculator na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Kinuha niya ito at pinunasan ng alikabok. Ito ang kanyang calculator noong nag-aaral pa siya para sa board exam. Dinala niya ito sa bahay na ito bilang alaala ng kanyang pangarap na maging isang tanyag na accountant. Ngunit tinawanan lang siya ni Doña Salvacion at sinabing hindi bagay sa isang Fuentebella ang maging empleyado. Hinawakan ni Mayari ang mga pindutan. Ang pamilyar na pakiramdam ng matigas na plastik sa kanyang mga daliri ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Buhay pa ang accountant sa loob niya. At ngayon, gagamitin niya ang talinong yon hindi para magbilang ng kita, kundi para magbilang ng kasalanan. Nang mabuksan ang mga files, bumungad sa kanya ang master ledger. Mabilis na gumalaw ang mga mata ni Mayari. Sinusuri ang mga numero. Bilyon-bilyong piso ang dumadaan sa mga Peking Foundation patungo sa mga offshore accounts. Nakahilo ang laki ng halaga. Ngunit sa gitna ng paglilipat ng mga files, isang folder ang umagaw ng kanyang atensyon. Ang pangalan ng folder ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Mayari's Insurance Policy. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay mga scanned na dokumento ng mga Peking kumpanya at lahat ng ito ay nakapangalan sa kanya bilang nag-iisang may-ari at signatory. Nanlamig ang buong katawan ni Mayari. Hindi lang siya niloloko ni Damian, ginagawa siya nitong panangga. Kapag sumabog ang iskandalong ito, hindi si Damian o si Valentina ang makukulong. Siya, si Mayari ang inihanda nilang maging alay sa batas. Ang insurance policy ay hindi para sa kanya, kundi proteksyon ni Damian laban sa kanya. Mabilis niyang isinaksak ang flash drive upang kopyahin ang lahat. Ang progress bar sa screen ay dahan-dahang umuusad, 50%, 60. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang lalamunan, 70%, 80. Biglang nawala ang katahimikan ng gabi nang marinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto ng opisina. Nanlaki ang mga mata ni Mayari. Nasa 75% pa lamang ang download. Hindi niya pwedeng hugutin ang drive nang hindi nasisira ang file. Wala siyang matataguan. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Nakatayo doon si Damian, gulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata sa paghihinala. Mayari. Ang boses ni Damian ay mababa, ngunit puno ng banta. Anong ginagawa mo sa laptop ko ng ganitong oras? Ang malamig na titig ni Damian ay tila yelong tumutusok sa balat ni Mayari. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging naririnig lamang niya ay ang mabilis at malakas na pagtambol ng kanyang sariling puso sa kanyang dibdib na para bang nais nitong kumawala sa takot. Ang progress bar sa screen ng laptop ay nasa 78% na. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang kalayaan, ang kanyang paghihiganti, ay maglalaho kasabay ng kanyang buhay. Pilit na nilunok ni Mayari ang bara sa kanyang lalamunan at isinuot ang maskara ng isang mangmang at nag-aalalang asawa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa keyboard. Kasabay ng palihim na paghugot sa flash drive nang umilaw ito bilang hudyat na tapos na ang pagkopya. Ibinulsa niya ito sa ilalim ng kanyang palda sa isang mabilis na galaw na hindi nahagip ng inaantok na mata ng kanyang asawa. "Sorry, Damian?" Ang boses ni Mayari ay nanginginig, hindi dahil sa pagpapanggap, kundi sa totoong takot. "Hinanap ko lang iyong digital copy ng resibo
para sa maintenance medicine ni Mommy. Nag-aalala kasi ako, baka hindi na reimburse ng insurance. Alam mo naman si Mommy, ayaw niyang nagkukulang sa budget. Kumunot ang noo ni Damian at humakbang palapit. Ang anino nito ay tumakip sa liwanag ng lampara na nagdulot ng dilim sa mukha ni Mayari. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, tila naghahanap ng anumang senyales ng paglilinlang. Ngunit ang nakita lamang nito ay ang pamilyar na imahe ng isang asawang sunod-sunuran at abala sa maliliit na bagay. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Really, Mayari? It's 3 in the morning at resibo pa rin ang inaatupag mo? Umiling si Damian at tumalikod, puno ng pagmamaliit. You act like a maid so much that you forget you're a Fuentebella. Matulog ka na. At huwag mong pakialaman ang gamit ko sa susunod. Nang makalabas si Damian at muling sumara ang pinto, napahawak si Mayari sa gilid ng mesa. Muntik na siyang bumagsak sa sahig dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Nakaligtas siya ngayon, ngunit alam niyang bilang na ang oras niya sa bahay na ito. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw, na tila walang dalang init para sa kanya, nagmamadaling nagtungo si Mayari sa safe house na itinalaga ni Lucas. Ito ay isang maliit na apartment sa isang lumang gusali, malayo sa marangyang mundo ng Forbes Park. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Lucas. Walang bati, walang aksaya ng oras. Agad nilang isinaksak ang flash drive sa computer ng dating mamamahayag. Bumungad sa kanila ang katotohanang mas masahol pa sa inaasahan. Ang screen ay napuno ng mga spreadsheet at bank transfer records. Bilyon-bilyong piso. Pera ng bayan. Pera ng mga OFW na nagpapakapagod sa ibang bansa. At sa bawat transaksyon, nakapangalan ang mga pekeng kumpanya kay Mayari A. Fuentebella. Napatakip ng bibig si Mayari. Naramdaman niya ang pag-aaklas ng kanyang sikmura. Ang pandidiri ay gumapang sa kanyang buong katawan. Tila siya ay nalublob sa putik na hindi kayang hugasan ng kahit anong sabon. Ginawa siyang panangga. Siya ang planong ipakulong ng sarili niyang asawa habang sila ni Valentina ay magpapakasasa sa nakaw na yaman. Papatayin nila ako, Lucas. Bulong ni Mayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng takot. Wala akong laban sa kanila. Tingnan mo, nasa akin lahat ng ebidensya ng kasalanan. Ako ang magiging kontrabida sa kwentong ito. Sa gitna ng kanyang panik, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Hindi siya hinawakan ni Lucas, ngunit ang boses nito ay naging angklas sa kanyang pagkaanod. Huminga ka, Mayari. Malumanay na utos ni Lucas. Kumuha ito ng isang baso ng tubig at inilapag sa harap niya. Tingnan mo ako. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mayari. Nakita niya sa mga mata ni Lucas ang isang determinasyon na matagal na niyang hindi nakikita sa sinuman. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito at hindi ako papayag na ikaw ang bumagsak. Ang mga dokumentong ito ang magiging sandata natin, hindi ang iyong libingan. Magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang yon ay tila balsamo sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Mayari na may halaga ang kanyang buhay. Ang pagod at puyat ay biglang dumagan sa kanya. Sa sobrang bigat ng emosyon, hindi niya namalayang unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Napasandal siya sa lumang sofa ng apartment at dahan-dahang hinila ng antok palayo sa malupit na realidad. Habang mahimbing na natutulog si Mayari, pinagmasdan siya ni Lucas. Nakita ng lalaki ang mga bakas ng pagluha sa pisngi ng babae, ang mga pilat na hindi nakikita ng mata pero ramdam ng puso. Kumuha si Lucas ng isang makapal na jacket at maingat na itinakip ito sa natutulog na babae. Tiniyak niyang hindi ito magigising. Nanatili siyang nakatayo doon ng ilang sandali. Binabantayan ang paghinga ni Mayari, nangangakong poprotektahan ito kahit anong mangyari. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang umilaw ang telepono ni Lucas sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang unknown
contact ang dumating. Mag-ingat kayo. Alam na ng kampo ni Valentina na may nagbubukas ng mga files niya. Gumagalaw na sila. Bago pa man makapag-isip si Lucas, narinig ang matinis na tunog ng cellphone ni Mayari mula sa kanyang bag. Nagising ang dalaga, gulat at lito. Kinuha niya ang telepono at nakita ang pangalan ni Doña Salvacion sa screen. Ang kaba ay muling bumalik, mas matindi kaysa kanina. Sinagot niya ang tawag at ang boses ng kanyang biyenan ay tila kulog na dumagundong sa kabilang linya. Mayari, nasaan kang babae ka? Umuwi ka ngayon din. Kailangan mong magluto ng pinakamasarap mong putahe. May napaka-importanting bisita tayo ngayong gabi. Sino po, Mama? Mahinang tanong ni Mayari, bagaman kutob na niya ang sagot. Si Senadora Valentina. At siguraduhin mong presentable ka. Ayokong mapahiya kami sa harap ng future First Lady ng bansa. Napabitaw si Mayari sa telepono. Ang babaeng sumira sa buhay niya, ang babaeng kahati ng asawa niya sa kama at sa krimen, ay kailangan niyang pagsilbihan sa sarili niyang pamamahay. Tumingin siya kay Lucas at sa mga mata nila, pareho nilang alam na ang hapunan mamaya ay hindi isang simpleng salo-salo. Ito ay pagpasok sa lungga ng mga ahas. Ang hapagkainan ng mga Fuentebella ay naging entablado ng isang dulang puno ng pagkukunwari at lason. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa itaas ay tila nanunuya sa kadilimang bumabalot sa puso ng mga taong nakaupo sa ilalim nito. Nakatayo si Mayari sa gilid, suot ang kanyang simpleng pambahay na damit na may bahid pa ng mantika, habang pinapanood kung paano tratuhin na parang reyna si Senadora Valentina Roces sa kanyang sariling pamamahay. Ang senadora ay nakaupo sa kabisera, suot ang isang mamahaling pulang bestida na humuhubog sa katawan nito. Tumatawa ng malakas sa bawat biro ni Damian na tila ba sila lamang dalawa ang tao sa mundo. You know, Damian, we really need to push for that budget increase sa next session. Wika ni Valentina, ang boses ay puno ng himig ng kapangyarihan habang sumisimsim ng wine. Binalingan niya si Mayari ng may matang mapanuri at mapanghamak. You're so lucky, Mayari. Dito ka lang sa bahay nagpapakasarap habang ang asawa mo ay halos mamatay sa kakatrabaho para sa bayan. I wonder what it feels like to be uselessly comfortable. Nanikip ang dibdib ni Mayari, ngunit hindi dahil sa sakit. Ang naramdaman niya ay isang malamig na pandidiri. Pilit niyang pinanatili ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha habang inilalapag ang bagong luto na kare-kare sa gitna ng mesa. Ang amoy ng mani at bagoong na pinaghirapan niya ay tila naging banyaga sa marangyang hapag na yon. Nagluto lang po ako para sa inyo, Senadora. Mahinahong sagot ni Mayari, bagaman ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang apron. Habang nagpapatuloy ang hapunan, aksidenteng nahulog ni Mayari ang kanyang table napkin. Sa kanyang pagyuko upang damputin ito, isang tanawin ang tumambad sa kanya na halos magpaikot ng kanyang sikmura. Sa ilalim ng mesa, nakita niya ang kamay ni Damian na mahigpit na nakahawak sa hita ni Valentina. Ang mga daliri ng senadora ay naglalaro sa pagitan ng mga daliri ng kanyang asawa. Isang malinaw at bastos na pagpapakita ng kanilang relasyon habang kumakain kasama ang legal na asawa at ang ina nito. Dahan-dahang umangat si Mayari mula sa pagkakayuko. Bumalik siya sa kanyang upuan at kinuha ang kutsilyo at tinidor. Tinitigan niya ang steak sa kanyang plato. Sa kanyang imahinasyon, ang karne ay ang mga kasinungalingan ni Damian at Valentina. Hiwa, hiwa, hiwa. Ang bawat paghiwa niya ay pulido at kalmado. Ngunit sa loob niya, ang galit ay isang nagngangalit na apoy na handang tumupok sa buong mansyon. Hindi na siya nasasaktan. Nandidiri na lamang siya. Ang pagmamahal na dating nagbubulag sa kanya ay tuluyan nang namatay sa ilalim ng mesang yon. Excuse me, biglang paalam ni Mayari.
Ang boses ay matatag. Kukuha lang ako ng dessert sa kitchen. Tumango lang si Doña Salvacion nang hindi tumitingin, abala sa paghigop ng sabaw. Ito ang pagkakataon ni Mayari. Sa halip na dumiretso sa kusina, mabilis at walang ingay na tinahak ni Mayari ang pasilyo patungo sa guest room kung saan inilapag ng katulong ang mga gamit ni Valentina. Pagpasok niya sa silid, ang matapang na amoy ng pabango ng senadora ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang itim na designer bag sa ibabaw ng kama. Nanginginig ang mga kamay, ngunit buo ang loob. Binuksan ito ni Mayari. Hinanap niya ang access card ng senadora, ang susi sa headquarters ng foundation. Nang mahawakan niya ang malamig na plastic, agad niyang inilabas ang maliit na device na ibinigay ni Lucas. Itinapat niya ang card sa device. Ang maliit na ilaw ay kumurap-kurap. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila humihigop sa kanyang lakas. Dinig na dinig niya ang sariling paghinga sa katahimikan ng kwarto. At sa wakas, ang ilaw ay naging kulay berde. Tagumpay. Mabilis niyang ibinalik ang card sa bag at inayos ang lahat sa dating pwesto. Tumakbo siya patungo sa kusina. Kinuha ang tray ng leche flan at huminga ng malalim bago bumalik sa dining area na para bang walang nangyari. Pagbalik niya, naabutan niya ang isang eksenang muling nagpatigil sa kanya. Nakita niyang may iniabot na makapal na puting sobre si Doña Salvacion kay Valentina. Mabilis itong itinago ng senadora sa ilalim ng kanyang plato nang maramdaman ang pagdating ni Mayari. Nagkatinginan ang dalawang babae, ang biyenan at ang kabit, na tila may pinagkasundo ang lihim na bentahan. Inilapag ni Mayari ang dessert ng may kakaibang diin, sapat upang lumikha ng mahinang ingay na kumuha sa atensyon nilang tatlo. "Here's the dessert," nakangiting wika ni Mayari, ngunit ang nangiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakatamis nito, bagay na bagay pantanggal ng lansa. Natigilan si Damian at Valentina. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa hapag. Tila naintindihan nila ang double meaning ng kanyang sinabi. Ngunit bago pa sila makapag-react, tumayo na si Valentina. "I have to go. Maaga pa ang meeting ko bukas," sabi ng senadora. Halatang naiirita sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Hinatid nila si Valentina sa pinto. Habang nagbebeso ang senadora kay Doña Salvacion at Damian, lumapit ito kay Mayari. Ang akala ng lahat ay magpapaalam lamang ito ng formal. Ngunit inilapit ni Valentina ang kanyang mukha sa tainga ni Mayari. Ang mainit na hininga ng babae ay nagdala ng kilabot sa batok ni Mayari. "You think you're clever, don't you?" Bulong ni Valentina. Ang boses ay kasing talim ng ahas na handang manuklaw. "Amoy ka baka, Mayari? Alam ko ang ginagawa mo. Mag-ingat ka, dahil madaling puksain ang maliliit na daga sa loob ng palasyo." Humakbang palayo si Valentina at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniiwan si Mayari na nakatayo sa malamig na hangin ng gabi. Hawak ang tray na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ngunit ang puso ay puno ng determinasyon na sa susunod na magkikita sila, hindi na siya ang dagang tatakbo, kundi ang patibong na wawasak sa kanila. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Isang anino ng bagyong namumuo sa loob ng dibdib ni Mayari. Nakatayo sila ni Lucas sa harap ng likurang pinto ng headquarters ng Rosas Foundation. Ang gusali ay tahimik at madilim, tila isang dambuhalang hayop na natutulog. Ngunit sa loob ng tiyan nito, nakatago ang lason na pumatay sa pangarap ng libu-libong pamilya ng OFW. Ang kamay ni Mayari ay nanginginig habang hawak ang cloned access card. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot na mahuli ay bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit ang alaala ng panghahamak ni Valentina kanina sa hapagkainan ay nagbigay sa kanya ng sapat na tapang. Itinapat niya ang card sa scanner. Ang maliit na ilaw sa electronic lock ay nagbago mula sa pula patungo sa berde, hudyat na bukas na ang pintuan ng impyerno. Pumasok sila sa loob. Ang pasilyo ay amoy ng mamahaling wax.
at malinis na hangin, isang nakakasulasok na amoy ng yaman na galing sa nakaw. Mabilis silang kumilos patungo sa opisina ng senadora, ginagabayan ng memorya ni Lucas sa plano ng gusali. Nang marating nila ang silid, agad na hinanap ni Mayari ang nakatagong vault sa likod ng isang malaking painting. Tama ang hinala ni Lucas. Nandoon ang server na naglalaman ng master ledger. Ikinonekta ni Lucas ang kanyang drive upang simulan ang paglipat ng datos. Habang pinapanood ni Mayari ang pagdaloy ng mga files, nakita niya ang totoong mukha ng kasamaan. Hindi lamang pera ang ninakaw ni Damian at Valentina. Ninakaw nila ang kinabukasan ng mga batang dapat sana ay nakapag-aral, ang gamot ng mga may sakit na magulang, at ang disenteng libing ng mga bayaning tulad ng kanyang ama. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang tahimik na pasilyo ay biglang napuno ng nakakabinging tunog ng alarma na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Ang mga emergency lights ay kumislap, nilulunod ang paligid sa kulay ng dugo. May nakapansin sa kanilang pagpasok. "Mayari, tara na," sigaw ni Lucas. Hinigit ang kamay ng dalaga bago pa man makarating ang mga gwardya. Tumakbo sila, ngunit ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga security personnel ay papalapit ng papalapit mula sa main entrance. Wala silang madadaanan palabas. Sa gitna ng panik, hinila ni Lucas si Mayari papasok sa isang masikip na supply closet sa ilalim ng hagdan. Isinara niya ang pinto sa huling sandali bago dumaan ang mga ilaw ng flashlight ng mga humahabol sa kanila. Sa loob ng napakaliit at madilim na espasyo, ang mundo ni Mayari ay lumiit sa pagitan nilang dalawa ni Lucas. Magkadikit na magkadikit ang kanilang mga katawan. Amoy ni Mayari ang pinaghalong pawis, ulan, at ang pamilyar na amoy ng sabon mula sa damit ni Lucas. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaalon. Ang puso ay tila gustong kumawala sa kaba. Halos hindi siya makahinga sa takot na baka buksan ng mga gwardya ang pinto anumang oras. Naramdaman ni Lucas ang kanyang panginginig. Sa dilim, dahan-dahang inilagay ni Lucas ang kanyang mga palad sa magkabilang pisngi ni Mayari. Wala silang sinabing salita. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, binalot sila ng isang sagradong katahimikan. Tinitigan ni Lucas si Mayari sa mga mata, at sa titig na yon, naramdaman ng babae ang isang uri ng kaligtasan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Ang mga daliri ni Lucas ay marahang humaplos sa kanyang panga, pinapawi ang takot, pinapaalala na hindi siya nag-iisa. Ang kanilang mga ilong ay halos magdikit, at ang init ng hininga ni Lucas ay dumampi sa kanyang labi. Walang halik na naganap, ngunit ang kuryente ng emosyon sa pagitan nila ay mas matindi pa sa anumang pisikal na ugnayan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng panganib, naramdaman ni Mayari na siya ay iniingatan, pinahahalagahan, at minamahal ng walang kapalit. Nang lumayo ang mga yabag ng mga gwardya, dahan-dahan silang lumabas. Gamit ang likurang pinto na iniwang bukas ng isang kasabot na janitor, nakatakas sila patungo sa eskinita kung saan malakas ang buhos ng ulan. Tangay ang hard drive na wawasak sa kaharian ni Valentina. Umuwi si Mayari na basang-basa at nanginginig, hindi na dahil sa takot sa mga gwardya, kundi sa anticipation sa kanyang pagharap kay Damian. Inakala niyang tulog na ang lahat sa mansyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang main door, umaasang makakaakyat siya sa kanyang kwarto nang walang nakakapansin. Ngunit nagkamali siya. Ang buong sala ay maliwanag. Ang lahat ng ilaw sa chandelier ay nakabukas, tila isang entablado ng paghuhukom. Sa gitna ng silid, nakaupo si Damian sa sofa. Ang kanyang mga mata ay mapula at nanlilisik sa galit. At sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na katad na sinturon. Ang dulo nito ay nakaladlad sa sahig, naghihintay ng gagamitan. Ang hangin sa loob ng bahay ay bigat na bigat, puno ng banta ng karahasan. "Saan ka galing, Mayari?" Ang boses ni Damian ay mababa, ngunit puno ng lason. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit
Ang sinturon ay hinihigpitan sa kanyang kamao. Madaling araw na. Ang lakas ng loob mong umuwi ng ganyan ang itsura mo. Sino ang lalaki mo? Sino ang kinita mo para babuyin ang pangalan ko? Napasinghap si Mayari, ang kapal ng muka ng asawa niya. Si Damian, ang nagtataksil, ang nagnanakaw, at ang sinungaling ay siya pang may ganang magbintang. Ngunit nang makita niya ang pagtaas ng kamay ni Damian, hawak ang sinturon, alam niyang wala nang puwang para sa katwiran. Ang demonyo sa harap niya ay handa ng maningil ng utang na hindi naman siya ang umutang. Ang hangin sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat salitang binitawan ni Damian ay tila latigo na humahampas sa dignidad ni Mayari, bago pa man dumapo ang pisikal na pananakit. Sa kanyang mga mata, nakita ni Mayari ang refleksyon ng sarili nitong kasalanan na pilit nitong ipinapasa sa kanya. Ang akusasyon ng pangangalun niya ay lumabas sa bibig ng lalaking galing mismo sa kama ng ibang babae. Sumagot ka, sino ang kinita mo ngayong gabi? Kaya ka ba nagpupuslit ng mga gamit ko dahil ninananakawan mo ako para sa lalaki mo? Sigaw ni Damian, ang mukha ay namumula sa galit at alak. Hindi na nakasagot si Mayari. Mabilis na humampas ang mabigat na palad ni Damian sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagpabaling sa kanyang mukha at nagpatumba sa kanya sa malamig na sahig. Nalasa niya ang pait ng dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang paningin ay nanlabo saglit dahil sa hilo, ngunit narinig niya ang mabibigat na hakbang ng kanyang biyenan na bumababa sa hagdanan. Nakatayo si Doña Salvacion sa gilid, nakahalukip-kip at pinapanood ang eksena na tila isang palabas sa teatro. Walang awa, walang habag. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Turuan mo ng leksyon ang walang kwentang babaeng yan, Damian. Malamig na utos ng matanda. Iyan ang napapala ng mga hampas lupang ipinapasok sa palasyo. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hinila ni Damian si Mayari patayo, gamit ang buhok nito. Napadaing si Mayari sa sakit ngunit pinilit niyang huwag umiyak. Kinaladkad siya nito patungo sa kanilang kwarto. Ibinato siya ni Damian sa kama na parang isang basahan. Mabilis na kinuha ng lalaki ang cellphone ni Mayari mula sa bag nito at ibinulsa. Diyan ka lang hanggang bukas. Sa mental facility na ang bagsak mo. Sisiguraduhin kong doon ka na mabubulok at hinding-hindi na maniniwala sa iyo ang kahit sino. Banta ni Damian bago padabog na isinara ang pinto. Narinig ni Mayari ang pagpihit ng susi sa seradura mula sa labas. Nakulong siya. Ang katahimikan ay bumalik sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng isang libingan. Dahan-dahang bumangon si Mayari. Masakit ang kanyang buong katawan at ang kanyang labi ay namamaga. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabilis niyang kinapa ang loob ng kanyang medyas. Nandoon pa rin ang flash drive. Ligtas ang ebidensya. Ang pananakit ni Damian ay patunay lamang ng takot nito. Alam ng asawa niya na unti-unti nang gumuguho ang kanilang mundo. At si Mayari ang magiging huling hampas na wawasak dito. Gumapang siya sa ilalim ng kama at dinukot ang isang maliit na burner phone na ibinigay ni Lucas bilang emergency device. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang nag-iisang numero na nakasave doon. Sumagot agad ang kabilang linya. Lucas, kunin mo ako. Mahina at basag na bulong ni Mayari. Hindi na siya naghintay ng sagot. Alam niyang darating ito. Ibinaba niya ang telepono at niyakap ang kanyang sarili. Hinihintay ang kanyang tagapagligtas. Lumipas ang ilang oras na tila walang katapusan. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa buhon na sumisilip sa bintana. Biglang nagkaroon ng mahina, ngunit mabilis na kaluskos sa may veranda. Ang seradura ng pinto sa terrace ay puwersahang binuksan gamit ang isang crowbar hanggang sa bumigay ang kahoy at bakal. Bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na hangin ng gabi, kasabay ng pagpasok ng isang pamilyar na anino. Lucas.
Nang makita ni Lucas ang kalagayan ni Mayari, ang namamaga nitong pisngi, ang dugo sa gilid ng labi, at ang takot sa mga mata nito, umigting ang panga ng binata. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang uri ng galit na handang pumatay para protektahan ang mahalaga sa kanya. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, ang galit ay napalitan ng labis na pag-aalala. Mabilis na lumapit si Lucas at lumuhod sa harap ni Mayari. Hindi siya nagsalita. Wala nang salita ang makapaglalarawan sa sakit na nararamdaman niya para sa babae. Dahan-dahan niyang binuhat si Mayari na parang isang babasaging kristal. Ipinatong ni Mayari ang kanyang ulo sa dibdib ni Lucas. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki, isang ritmo ng buhay, ng pag-asa at ng pangakong kaligtasan. Isinubsob ni Mayari ang kanyang mukha sa jacket ni Lucas at doon, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga pader. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha ay bumabasa sa damit ng lalaki. Naramdaman niya ang isang mainit na patak ng tubig na bumagsak sa kanyang noo mula sa mga mata ni Lucas. Isang luhang puno ng awa at pagmamahal. Dinala siya ni Lucas palabas ng mansyon gamit ang likurang pinto habang mahimbing na natutulog ang mga Fuentebella, lasing sa kanilang sariling kasamaan. Ngunit habang tinatahak nila ang pasilyo palabas, nahagip ng mata ni Mayari ang isang bagay sa may gilid ng hagdanan. Nakasalansan doon ang 3 malalaking maleta. Ang mga ito ay Louis Vuitton luggage na pag-aari ni Doña Salvacion. Nakaimpake na ang mga ito at handa ng ibiyahe. Napahigpit ang hawak ni Mayari sa balikat ni Lucas. Tatakas ang matanda. Alam na ni Doña Salvacion na malapit nang sumabog ang bulkan. Bukas ang gabi ng charity gala ni Valentina. Ito na ang huling pagkakataon. Kung makakaalis ang mga Fuentebella bago ang gabi ng parangal, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang sakripisyo. Kailangan nilang kumilos at kailangan nilang gawin yun ngayon habang akala ng mundo ay baliw at kulong na si Mayari. Ang munting apartment ni Lucas ay naging isang tahimik na santuwaryo para sa nasugatan na kaluluwa ni Mayari. Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa bintana ay nagdala ng bagong pag-asa. Bagaman ang sakit sa kanyang katawan at mukha ay isang paalala ng malagim na gabi. Maingat na nilagyan ni Lucas ng yelo ang namamagang labi ni Mayari. Bawat dampi ng malamig na tela sa kanyang balat ay may kasamang labis na pag-iingat. Tila ba natatakot ang lalaki na muli siyang masaktan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa titig ni Lucas, nakita ni Mayari ang isang uri ng pag-ibig na nagpapagaling, isang pag-ibig na hindi nang aangkin, kundi nag-aalay ng kalayaan. Mayari, mamayang gabi na ang gala. Basag ni Lucas sa katahimikan. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ito na ang huling pagkakataon nating ilabas ang katotohanan. Handa ka na ba? Tinitigan ni Mayari ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay hindi na simbolo ng kanyang kahinaan, kundi mga marka ng kanyang katapangan. Nagtiis siya, nagdusa, at ngayon ay handa na siyang lumaban. Marahan siyang tumango, isang maliit na galaw na may bigat ng 1,000 panata. Maghapon silang naghanda. Sa isang tabi, mabilis na tinatype ni Lucas ang mga email na ipapadala sa lahat ng media outlets sa eksaktong oras ng pag-atake nila mamaya. Sa kabilang banda, si Mayari, gamit ang kanyang talino bilang accountant, ang nag-ayos ng mga ebidensya sa isang presentasyong madaling maintindihan ng publiko. Ang bawat numero sa spreadsheet ay naging isang kwento ng pagnanakaw at kasakiman. Hindi na sila dalawang sugatang individual. Sa araw na yon, sila ay naging isang koponan na pinagbuklod ng iisang layunin. Ang hustisya. Nang papalubog na ang araw, may inilabas si Lucas na isang malaking paper bag. Inabot niya ito kay Mayari. Nang buksan ng dalaga, bumungad sa kanya ang isang eleganteng pulang damit. Simple, ngunit may kapangyarihan ang disenyo nito.
Alam kong wala kang nadala mula sa mansyon. Mahinang paliwanag ni Lucas, bahagyang nahihiya. Ibinenta ko ang lumang relo ng tatay ko. Sapat na para sa damit na yan at sa bagong simula mo. Pula, dahil simbolo yan ng tapang at ng bagong buhay. Kalimutan mo na ang mayari na laging nakayuko. Mamayang gabi, ikaw ang magpapatayo sa kanila mula sa kanilang mga trono. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Mayari habang hinahawakan ang malambot na tela ng damit. Isinuot niya ito. Perpekto ang sukat. Nang lumabas siya mula sa kwarto, natigilan si Lucas. Nakita niya hindi lamang ang isang babaeng maganda, kundi ang isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Lumapit si Lucas at inabot ang isang simpleng silver necklace. Hayaan mo akong ilagay ito para sa'yo, sabi ni Lucas. Tumalikod si Mayari. Naramdaman niya ang init ng mga daliri ni Lucas na marahang dumampi sa kanyang batok habang isinasara nito ang kawit ng kwintas. Ang simpleng pagdampi na yon ay nagpadala ng isang kakaibang kilig sa kanyang buong katawan. Isang pangakong tahimik na hindi na siya muling hahayaang masaktan ng sinuman. Bago sila umalis, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Mayari. Ang init ng palad ng lalaki ay nagbigay ng lakas sa nanginginig niyang kamay. Pagkatapos nito, ano ang gagawin mo? Tanong ni Lucas. Tumingin si Mayari sa labas ng bintana, sa papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay ginto sa kalangitan. Hahanapin ko ang sariling buhay na ninakaw nila sa akin. Sagot niya, ang boses ay puno ng determinasyon. At hindi na ako papayag na ang kaligayahan ko ay nakatali pa sa apelyido ng ibang tao. Ngumiti si Lucas. Iyon ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Sabay silang lumabas ng apartment, hindi bilang mga biktima na tumatakas, kundi bilang mga mandirigmang papasok sa huling laban. Pagdating nila sa hotel kung saan gaganapin ang charity gala, ang paligid ay kumikinang sa karangyaan. Daan-daang makapangyarihang tao ang naroroon, nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas, nagtatawanan habang umiinom ng champagne, walang kamalay-malay sa kabulukang itinatago ng kaganapang iyon. Huminto si Mayari sa bungad ng Grand Hall. Huminga siya ng malalim. Ito na yon. Ang bawat hakbang niya papasok ay magiging isang hakbang palayo sa kanyang madilim na nakaraan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Lucas na tumango sa kanya bilang hudyat na kasama niya ito hanggang sa hall. Pumasok si Mayari sa loob. Ang kanyang pulang damit ay agad na umagaw ng atensyon sa gitna ng dagat ng mga itim at puting kasuotan. Ang bulungan ay nagsimula, kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino ang babaeng yan? Bakit siya narito? Ang unang nakakita sa kanya ay si Doña Salvacion. Ang matanda ay nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga matrona nang biglang matigilan. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay halos mabitawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Akala niya ay nakakulong na ang manugang niya sa isang mental hospital. Ngunit narito ito, nakatayo ng may taas noo. Ang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Paano? Paano nakapunta dito ang basurang yan? Narinig ni Mayari na bulong ng kanyang biyenan sa isang kasama. Hindi pinansin ni Mayari ang mga mapanuring tingin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa entablado, kung saan nakatayo si Damian at Valentina. Nagpapanggap na sila ang mga tagapagligtas ng bayan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay isang tahimik na pagdedeklara ng digmaan. Ang hangin sa Grand Hall ay tila huminto sa pag-ikot nang magsimulang maglakad si Mayari palapit sa entablado. Ang bawat pares ng mata ay nakasunod sa kanyang bawat hakbang. Ang bulungan ay gumagapang na parang ahas sa bawat mesa. Ang kanyang pulang damit ay tila isang nagliliyab na sulo sa gitna ng kadiliman ng pagkukunwari. Ang unang nakabawi sa pagkagulat ay si Damian. Mabilis itong bumaba ng entablado, ang muka ay isang maskara ng galit na pilit tinatago sa isang pekeng ngiti. Sinalubong niya si Mayari.
Mahigpit na hinawakan ang braso nito at pabulong na nagbanta. Anong ginagawa mo rito? Are you insane? Umalis ka ngayon din bago pa kita ipakaladkad palabas. Ngunit ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng nanginginig sa takot sa ilalim ng kanyang mga sigaw. Dahan-dahang inalis ni Mayari ang kamay ni Damian mula sa kanyang braso. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ako aalis, Damian. Kalmadong sagot niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Nandito ako para bawiin ang ninakaw niyo. Sa entablado, nagpatuloy si Senadora Valentina sa kanyang talumpati. Hindi pa rin alam ang kaguluhang namumuo sa ibaba. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng huwad na awa. Ang bawat piso na inyong ibibigay ay isang yakap para sa ating mga bagong bayani. Ang Rosas Foundation ay mananatiling tapat sa paglilingkod sa mga naulilang pamilya ng ating mga OFW. At sa isang senyas mula kay Lucas na nasa control room, ang paghuhukom ay nagsimula. Ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng mga ngiti ng mga pamilyang natulungan ay biglang nagdilim. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga panauhin. Pagkatapos ng isang segundong katahimikan, ang screen ay muling umilaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga larawan ng pag-asa ang lumitaw, kundi mga kopya ng bank transfer records patungo sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. Mga numero, bilyon-bilyong piso, at sa ilalim ng bawat transaksyon, malinaw na nakasulat ang pangalan ng mga pekeng kumpanyang nakarehistro kay Mayari A. Fuentebella. Kasabay nito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng buong hall. Hindi ang boses ni Valentina, kundi ang boses ni Damian mula sa isang lihim na audio recording. They're just workers, Valentina. Madaling mauto ang mga pamilya nila. A little charity here, a little donation there, and they'll think we're saints. Hindi nila malalaman na ang bawat piso na ibinibigay nila ay napupunta lang din sa bulsa natin. Ang tawa ni Damian at Valentina sa dulo ng recording ay mas malakas pa sa anumang dagundong. Ang buong hall ay napuno ng kaguluhan. Ang mga reporter ay tila mga asong inilabas sa kulungan, nag-uunahan palapit sa entablado. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa kanilang mga kamera ay nakakasilaw, tila kidlat na walang tigil na gumuguhit sa gabi ng paghuhukom. Natigilan sina Damian at Valentina sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang papel. Ngunit si Doña Salvacion, na nakabawi mula sa pagkagulat, ay napuno ng demonyo ng galit. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa kamatayan para sa kanya. Sa halip na atakihin ang sariling anak, ang buong puot niya ay ibinaling kay Mayari. Hayop ka! Sinira mo ang pamilya ko! Sigaw ng matanda. Susugurin sana ng matanda si Mayari upang sampalin ng buong lakas, ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa mukha ng dalaga, isang kamay ang mabilis at mahigpit na sumalo rito. Ang kamay ni Mayari. Nanlaki ang mga mata ni Doña Salvacion sa gulat. Ang manugang niyang laging nakayuko ay ngayon ay nakatitig sa kanya ng may kapangyarihan. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa inyo. Malamig na wika ni Mayari. Ang bawat salita ay tila patalim. Haharapin niyo ang impyernong kayo mismo ang gumawa. Binitawan niya ang kamay ng biyenan na tila isang maruming basahan. Kasabay nito, ang mga pinto ng hall ay bumukas at pumasok ang mga awtoridad, alerto at handa ng umaresto. Ang lahat ay plinano ni Lucas. Damian Fuentebella, Valentina Roches, you are under arrest for plunder and syndicated estafa. Anunsyo ng hepe ng pulisya, nagwala si Damian. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Asawa ko lang ang may gawa niyan. Siya ang nagnakaw. Lumuhod siya sa harap ni Mayari, hinahawakan ang laylayan ng pulang damit nito. Mayari, please. Patawarin mo ako. Sabihin mo sa kanila na wala akong kasalanan. Pamilya tayo. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Mayari nang walang emosyon.
Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring, ang simbolo ng 5 taong pagtitiis at kasinungalingan. Sa harap ng daan-daang mga mata at kumikislap na mga kamera, dahan-dahan niyang inihulog ito sa isang mataas na baso ng champagne na naiwan sa isang mesa. Ang singsing ay lumikha ng maliliit na bula bago tuluyang lumubog sa ginintuang likido, kasabay ng paglubog ng pangalan at dangal ng mga Fuentebella. Habang pinoposasan at kinakaladkad palabas sina Damian at Valentina, si Doña Salvacion naman ay pinagkaguluhan ng media. Ang mga tanong ay tila mga bala na tumatama sa kanyang pagkatao. Totoo po bang sangkot kayo, Doña? Alam niyo po ba ang pagnanakaw ng anak niyo? Ang kahihiyan ay naging isang pisikal na bigat na hindi na kinaya ng matandang puso ng Donya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. At sa gitna ng nakakasilaw na ilaw ng mga kamera, sa harap ng mundong humuhusga sa kanya, bumagsak si Doña Salvacion sa sahig. Ang malakas na hagupit ng katarungan sa gala ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa lipunan. Kinabukasan, ang mga balita ay napuno ng iskandalo ng mga Fuentebella at ni Senadora Valentina. Ang dating mga figura ng kapangyarihan ay naging sentro ng kahihiyan at pagtutuligsa. Sa korte, ang labanan ay mabilis ngunit masalimuot. Sa huli, nahatulan sina Damian Fuentebella at Senadora Valentina Roches ng matinding pagkakakulong dahil sa kanilang mga kasalanan ng pandarambong at syndicated estafa. Ang bawat salitang binitawan ng hukom ay isang balaraw na tumatama sa dating maladyos na imahe ng mga Fuentebella. Samantala, si Doña Salvacion ay nakaratay sa isang pampublikong ospital. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay mabilis na naglaho. Tila mga anino na lumisan sa liwanag. Wala ng mga bulaklak, wala ng mga pagbisita, wala ng mamahaling gamot. Ang babaeng dating reyna ng kanilang mundo ay iniwan na mag-isa sa kanyang sariling kapighatian, binubulungan lamang ng mga alaala ng kanyang nakaraang kalupitan. Sa loob ng korte, matapos ang paghatol, dahan-dahang pinirmahan ni Mayari ang mga papeles ng annulment. Walang kinuha, walang hiningi mula sa yaman ng mga Fuentebella. Ang tanging bitbit niya lamang ay ang kanyang pangalan at ang kanyang dignidad. Nang lumabas siya mula sa gusali ng hukuman, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamalayang tao sa buong mundo. Bagaman, dala-dala niya ang mga pilat ng nakaraan. Mula sa korte, nagtungo si Mayari sa sementeryo. Sa ilalim ng isang lumang puno, nakatayo ang puntod ng kanyang ama. Isang simpleng bato na may nakaukit na pangalan. Lumuhod si Mayari. Ngayon, hindi na siya umiiyak ng lungkot. Umiyak siya ng ginhawa, ng paghilom, at ng katarungang nais sa katuparan. Ang kanyang ama ay hindi na namatay nang walang katarungan. Ang kanyang ama ay naging inspirasyon upang durugin ang kasamaan ng mga Fuentebella. Hinawakan niya ang lumang lapida at doon, sa gitna ng katahimikan ng libingan, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Malaya na rin. Habang nakaupo si Mayari sa tabi ng puntod ng kanyang ama, isang anino ang tumakip sa kanyang ulunan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Lucas na nakatayo doon. Walang salita, walang anumang ingay. Nandoon lamang ito, tahimik na nag-aalay ng suporta. Hindi na ito isang estranghero na nagtatago sa dilim. Isa na itong kaibigan, isang kakampi, at isang pag-asa. Biglang umambon. Hindi malakas, kundi maliliit na patak na tila luha ng kalangitan. Tulad ng una nilang pagkikita. Inabutan ni Lucas ang kanyang payong kay Mayari. Ngunit sa pagkakataong ito, kinuha ni Mayari ang hawakan ng payong. At pagkatapos, dahan-dahang ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Lucas. Sabay silang naghawak sa payong. Sabay na tumayo sa ilalim ng umuulan na kalangitan, magkatabi, handa na harapin ang anumang unos na darating.
Ang simpleng paghawak ng kamay na yon ay higit pa sa anumang halik. Ito ay pangako ng pag-asa, ng pagtitiwala, at ng isang bagong simula na itinayo sa pundasyon ng respeto. Nang tumigil ang ambon at sumikat ang araw, sabay silang lumabas ng sementeryo. Ang hangin ay tila mas presko, ang kalangitan ay mas bughaw. Nagmaneho sila patungo sa isang lumang gusali sa gitna ng syudad. Pinara ni Lucas ang kanyang sasakyan. Bumaba si Mayari at tiningnan ang karatula sa harapan ng gusali. Bagong simula. Tiningnan ni Mayari si Lucas. "Salamat!" Mahina niyang wika. Ngumiti si Lucas. "Ibinenta ko ang lumang bahay ng pamilya ko. Hindi na namin kailangan ng yaman. Kung ito ang magiging daan para makatulong sa mga tulad mo, mas masaya ako." Ang mga mata ni Mayari ay napuno ng pasasalamat. Ang gusaling iyon ay hindi lamang isang gusali. Ito ang magiging kanlungan para sa mga babaeng nasaktan, niloko at inaapi. Ito ang magiging paalala na sa bawat pagtatapos, mayroon ding bagong simula. Ang paglubog ng araw ay hindi pagtatapos, kundi simula ng isang bagong umaga. Makalipas ang 2 taon, ang lumang gusaling pinirmahan ni Mayari ay naging isang buhay na patunay ng kanyang pangarap. Ang bagong simula center ay puno ng mga babaeng may kaniya-kaniyang kwento ng pighati. Ngunit may iisang pag-asa, ang pagbangon mula sa pagkawasak. Si Mayari, na dating asawang nakayuko at walang sariling boses, ay naging ilaw ng pag-asa, isang haligi ng lakas para sa mga kababaihang nawalan ng direksyon. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Mayari sa harap ng malawak na bintana, pinagmamasdan ng buhay na umaagos sa labas. Hindi niya kailanman lubos na napatawad si Damian sa pagwasak ng kanilang kasal, sa pananakit sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang sugat ay malalim pa rin. Ngunit napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon, sa pagpapabaya sa kanyang sariling halaga para lamang mapanatili ang isang relasyong puno ng kasinungalingan. Sa pagpapatawad sa kanyang sarili, nahanap niya ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kalayaan na mas mahalaga pa sa anumang material na yaman. Ang pagkawala ng mga Fuentebella sa kanyang buhay ay hindi pagtatapos ng mundo, kundi pagbubukas ng isang pinto patungo sa isang mas malaki at mas makabuluhang layunin. Isang araw, pumasok si Lucas sa opisina. May dalang magazine. Ang pabalat nito ay ang larawan ni Mayari, nakangiti. Sa harap ng bagong simula center, "They want to feature you again," nakangiting sabi ni Lucas. The bagong simula is now a national advocacy. Umupo si Lucas sa tabi ni Mayari. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Walang salita. Walang pangangailangan para sa mga salita. Sa gitna ng kanilang katahimikan, mas malinaw nilang nararamdaman ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang pag-ibig na nagpapalakas, nagpapalaya, at nagpapagaling. Dahan-dahang itinaas ni Lucas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Mayari. Pagkatapos ay idinampi ang isang magiliw na halik sa noo ng babae. Ito ay hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang selyo ng respeto at panghabambuhay na pangako na kailanman ay hindi na niya hahayaang masaktan ang babaeng ito. Ang kwento ni Mayari ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihingi na paliitin mo ang iyong sarili para lamang magkasya sa mundo ng ibang tao. Ang dignidad ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyido ng kanyang asawa o sa yaman na kanyang taglay. Ito ay nasusukat sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkawasak, sa kanyang tapang na ipaglaban ang katotohanan, at sa kanyang pusong handang magbigay ng pag-asa sa iba. Mula sa abo ng kanyang nakaraan, si Mayari ay muling isinilang, isang alab ng pag-asa at pagmamahal, patunay na sa bawat pagsubok, mayroong laging bagong simula.